Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kabayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Yung reaction ko po ngayon ay patungkol kay Tony, yung pag-alis po niya na hindi nagpaalam at yung nakabidyo call nga po nila ng mga kaguhang sa saka Ems, yung kuya nito na si Christian. Pero bagong lahat ay gusto pong magpasalamat sa inyo una sa ating Panginoon dahil ito makakagawa nga o ako uli ng aking reaction. At to my new subscribers, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa pagsuporta ninyo sa akin. Salamat sa pagpasok, sa pag-subscribe. And yung mga silent viewers, nagko-comment, naglalike at saka nag-share. Maraming salamat po sa inyong lahat. At suportahan po natin si Pinuno Ka-Business, bagong lahat, ang Ka-Business Official, Ka-Business Family, at si Papa Dins TV na nasa baba po ng screen, ang pangalan po ng kanilang account. And ganoon na rin po, please support yung mga kasama kong mga reactors dito, si Kabayan Anime Reactors TV, Kabayan Alminda Mix Vlog, Taong Gala, Kalingap Tura, Ma'am Fleurs Channel, Katangay PLC, and Kamix Vlog. Kaya nakamakalimutan. So ito po, okay, sa dulo po nitong aking reaction ay magbibigay po ako ng shoutout sa inyo. At yung mga hindi ko akong matatawag, sa susunod na lang po. So ito na nga, pag-usapan natin yung unang upload ni Pinuno Ka-Business nung hinanap nila si Tony na nakaalis daw ito na hindi nagpaalam so gabi na. So hinanap nila ito, lahat sila naghiwa-hiwalay ng area pero walang nakitang Tony. Nagalit nga daw po ito si Mrs. Ka-Business. Pero para sa akin, syempre oo, nakakalungkot kasi nga ayaw nga kay Pinuno na kumbaga nawala sa kanilang paningin dahil may bisita nga sila at mga busy lahat. Kumbaga nawala sa isip nila si Tony na akala nila inandoon lang. Yun, para sa akin, walang dapat sisihin sa nangyari. Kasi kumbaga ito si Tony nung 1 week na after nung nakainom siya ng gamot at nakakain siya ng maayos, parang ang bilis ng recovery niya. Unti-unti nagbabalik yung kanyang pag-iisip. Doon natin nalaman yun nung nakapagluto na siya, tumutulong-tulong na siya sa gawain. Ibig sabihin, yung consciousness niya, bumabalik na. At ito nga, anong nakabidyo call yung kapatid, si Christian, kausap yun sila Intoy, lahat, nandiyan mga kaguwangs, yung mga M's nandoon. So, nalaman natin na pumunta pala si Tony doon talaga sa mga kapatid niya. So, walang dilang gamit. Yung speaker lang daw. So, yung cellphone na iwan dyan sa Ka-Business Family. So, kung hindi pa maayos ang pag-iisip ni Tony, hindi yun makakarating doon sa kanyang kapatid. Hindi talaga. So, ibig sabihin, totally magaling na siya, lalo nung na-injectionan na. Yun lang ang nakakapag-worry doon kasi alam natin na kapartner yung injection niya is yung oral medication. Meron pa siyang iinumin ng gamot at nandyan yan, naiwan yan kila Pinuno Ka-Business. So, isa yun sa alam ko si Mrs. Ka-Business, isa yun sa pinag-aalala niya. O maraming nababasang komento na ibalik niyo na lang si Tony doon sa kanyang pamilya. Kasi, bahala na, kumbaga doon na lang siya tulungan maggamot. Parang ang hirap mag-decide kasi nung umpisa na nila Pinuno, diba, na ayan, na, yung pagpapagamot kay Tony, na alam naman natin, sabi ni Doc, na unti-unti ang pag-inom hanggang sa mawala. Kumbaga, continuous ang pag-inom hanggang sa totally wala na siyang iinumin. So, may proseso kang sinusunod. Kaya, natural na reaction nila Mrs. Ka-Business ang malungkot. Frustrations na hindi nila nagsisi, hindi nila natingnan, nabantayan si Tony, pero gaya ng sabi ko, walang dapat sisihin. Kasi nung paman nung nakaalala na siguro si Tony, di ba, gusto niya umuwi sa kanila. Gusto niya talagang makita yung pamilya niya. Ito lang masasabi ko dito. Bago pa man yun, bago pa lang si Tony, may nahalata na si Pinuno Ka-Business. Ito sa gender niya, kasi mga pilantik ng daliri,
Tapos ang hugis ng daliri niya, berang binabay. Although walang confirmation. Ito lang so nabasa, nalaman ngayon ng mga EMS nila Vera na talagang si Tony, bayot. Pero hindi naman issue yun Kaya lang, sa akin dito, ang reaction ko dito, yung sa side, sa pamilya ni Tony, wala man lang nagsabi o nag-inform sa family ka business na, si Tony, ganito yan siya, para alam ninyo, yung mga ganun ba, para aware sila, diba? Pero hindi nila sinabi, pero, baka rin naman kasi, yung pamilya ni Tony, in denial sila. Na kaya si Tony naglaladlad sa online kasi hindi rin niya inamin sa kanyang pamilya na ganun ang kanyang puso binabae. Kasi kung open siya sa family niya, hindi siya magsisekreto. Baka mamaya ang alam lang ng magulang niya, ng tatay niya, talagang lalaki siya sa kilos. Pinipilit. Pero yung isip niya at sa puso niya, iba. Pusong babae talaga siya. At yun, natuklasan nila Nika na may mga kinakausap ng mga lalaki, may mga malalaswang usapan, mga pictures daw, mga video, kung ano-ano man meron. So, confirm na gano'n nga si Tony. Pero hindi naman yun yung gano'n ang issue doon. Pero syempre, na rin, para sa kanila na hindi rin natin alam, syempre, natural na reaction na ang doon natin is nabulaga tayo. Ang iba nagsasabi na nanloloko lang si Tony. Hindi ko yun yung niloloko kasi alam naman natin yung umpisa niya nung nakita siya ni Pinuno ka business nila Intoy, nila Pugi, na gano'n ng itsura niya, taong grasya talaga siya. Wala sa sariling isip. Kasi nga nabiktima siya ng yung halamang gamot na yon. So ito, dito sa kapatid niya, yung nakabidyo call nila si Christian. Noong una, ang sabi nung ate nila na pupunta doon nung katapusan March. So inaabangan yun ni Tony, syempre. Siguro kung meron isang pamilya, kapatid man lang na talagang nagpakita kay Tony, yung support na pinuntahan si Tony doon kila Mrs. Ka-Business, kila Pinuno, malabong tataka si Tony kasi alam niya, feel niya na meron siyang pamilya. Bakit ito yung yung nakabidyo call nila, bakit ngayon lang ito lumabas na tinatawagan dati nila Mrs. Ka-Business? Bakit hindi nyo sinuportahan si Tony? Alam nyo kung nasaan, bakit hindi nyo kagad pinuntahan? Maintindihan na natin yung tatay nila kasi malayo yung Bicol Pero may kapatid na malapit. Pero kung talagang importante, umahalin nyo ang iyong kapamilya na nawala at may nakatagpo, dapat ora mismo ay gagawa kayo ng paraan para mapuntahan. Katulad ng ginawa nila nila si Christian, kinanay Inrele, yung natagpuan nila Kalingap Prab. Grabe ang paghahanap. Talagang pumunta mismo ng sa Camarines sa dahit sila, yung pamilya ni Christian. Kasi nga hinahanap nila, mahal nila yung tao. Si Christian, alam natin yun, di ba? Nang nirescue yun, nasa kalsada pa talaga. Ang itsura nun, grabe. Ito si Tony. Nalaman nila, napaliguan na, naayos na nila Pinuno ka business, pero ni isang pamilya, ni isang kapatid, walang pumunta. Na alam naman kung nasaan na. So yun? So pinabayaan na lang nila yung tao. Baliwala na lang sa kanila. So ito pa, nagkaroon na si Tony ng pera. Nakapagpadala na doon si Mrs. Ka Business, maraming nag-sponsor. Itong huli, na-upload na pala, nalaman natin na tumawag pala uli yung tatay ni Tony dahil nanghihingi uli ng pera dahil kinulang na short, ilalabas na yung magulang, yung nanay ni Tony na dinala sa hospital, ilalabas na daw. So dito naburyong si Tony, ang sabi ni Ate Vera, is may nag-walk out habang kinakausap pa ng tatay. So hindi natin alam kung napadalhan yun kasi ang sabi ni Mrs. Ka Business na meron naman pera si Tony, dadagdagan na lang doon. Pero iwan natin, hindi siguro na ipadala kasi nga nagalit daw si Tony. So, ibig sabihin normal na siya. Alam niya. Ganyang ginagawa. So, ngayon, eto,
Doon sa video call, ang sabi, pag-usapan kung, sabi ng kapatid, depende daw kung tatanggapin pa si Tony nila ka-business or kung ano yung desisyon, kung ihahatid. Pero para sa akin, kumpleto pa naman si Tony ng magulang eh. Nandyan yung mga kapatid, ayan, may trabaho. Supposed to be, dapat kinuha na yan ng pamilya. Diba? Kinuha na yan eh. Pero ngayon, ayan, tumakas na. Although, nandoon sila, Mrs. Kabistis, nagmamalasakit. Kasi gusto nilang talagang totally gumaling na si Tony. Pero yung action ngayon na ginawa ni Tony na umalis na siya. At marami tayong nalaman. At sinabi din nila Intoy na kung yung makatitig kila Papa Dins, kila Post Dave, magano kasi nga bayot siya eh. Pero at least alam na nila kung anong klase ang pagkatao ni Tony. So, sila na yung makakatulong din sila para mabago yun. Diba? Para sa akin, kasi isa yun sa dapat ayusin kay Tony. Okay lang naman magbayot-bayot ka, basta mo ilugar. Kasi accepted naman sa lipunan natin yung ganong gender ngayon. Parang pantay-pantay na ngayon ang trato. Mapatumboy, mapabayot, kung ano ka man dyan. Ano na yun, tinatanggap ng lipunan natin. Although, yung mga gawain behind that, pag hindi na tama, yun ang dapat may correct. Yun ang dapat may tama. Kaya yun ang dapat kailangan gamutin kay Tony. Kasi lumalabas na siya yung nagbabayad eh. Pag may pera siya, ibabayad niya dun sa lalaki para masunod yung gusto niya. Diba? Nanghihingi nga ng mga pictures or kung ano mga video. So, yun ang dapat mawala kay Tony. Pero ngayon, antayin natin kung ano yung magiging resulta. Kung pupuntahan ba ito nila Pinuno doon, kung ihahatid ba si Tony sa pabalik sa business family, pero hindi natin alam ang desisyon. Pero kung para sa akin, mahirap din manimbang kasi nga ang iniisip natin yung gamutan niya. Pero yung nung na-injectionan lang, marami nang nabago kay Tony. Ganun na siya, naging normal na. Ibig sabihin, matinik na siya, nalusutan ang business family. Diba? So, antabayanan na lang natin kung ano man ang masusunod na update nila Pinuno Ka-Business tungkol dito. At sa Rinawa, alam natin, pag-pray natin kasi ang Diyos ang siyang magbibigay ng tamang desisyon sa bawat isa kung ano yung makakabuti sa family ka-business at sa kay Tony. So, yun po. Shoutout muna ako. Maraming salamat. Kabayan Jennifer sa suporta. And Kabayan Florencia Leonor, thank you po. Nakita ko po kayo sa comment section ng aking reaction. Salamat po. Kabayan na si Pascual, always present. Maraming salamat po sa support. Ate Marilyn, thank you. Kahit anong mangyari, nandiyan pa rin kayo nakasuporta sa akin. Salamat po. Mag-iingat kayo palagi. And Kabayan Ems, Chords, ate na lang kasi sabi mo ay nasa mas matanda ka sa akin. So, kay Ate M. Scores ng Calamba City, thank you rin po. Lagi kayo nariyan nakasupport. Kay Ate Ninette Recta, salamat po ate sa suporta. Shout out po. And at Skyline _21HK, salamat po sa support. And Anita Gore, thank you po. Shout out. And Floresa Mansano, shout out po. Nanay Velasco Vlog, shout out po. Gigi Narisma, The Explorer in Texas. Shout out po, Ma'am Kabayan. Salamat po sa support. And Flordelina Jacinto. So, shout out po. Maraming salamat po sa inyo. So, yun na po muna ang aking reaksyon. At yung shout out ko po sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa amin. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, please, kayo na po yung bahala mag-subscribe. Kung ano po yung nasa puso ninyo, yun po ang sundin ninyo. So, maraming salamat po. Hanggang dito na muna. To God be the glory.